Catholic Bishops Conference of the Philippines, isang pastoral letter ang binasa ni CBCP President Bishop Nerio Odchimar, kung saan buong pakumbabang humingi siya ng paumanhin. Pero imbis daw na husgahan, sana raw ay alamin ng publiko ang buong katotohanan sa kontrobersya. Gusto lamang daw ng mga obispong sangkot na tumulong sa kanilang mga nasasakupan. Nangako naman ng CBCP na dadalo ang karamihan sa mga obispong nasangkot sa insidente sa pagdinig ng Senado. At muliin daw nilang susuriin ang polisiya sa pakipagtulungan ng simbahan sa pamahalaan. We are saddened that many of you, especially the youth, the poor, our basic ecclesial communities, have been confused because of the apparent inconsistency of our actions with our pastoral preaching. We assure you that the bishops concerned are ready to accept the responsibility of their action and to face the consequences if it would be proven unlawful, anomalous, and unconstitutional. We assure you that their action was done without malice. Okay. Ba't kasi, pag nakita mo naman na ginagamit sa serbisyo, sa nasasakupan, malabong maaakusa. Paano maaakusa ang obispo? Eh, lahat sila nananagot sa Santo Papa. Bahala Santo Papa sa kanila. Oh, pero nag-sorry na po. Bahala na pong publiko na natanggapin yung kanilang pag-sorry. Ayan. Eh, lahat naman na nabigyan. Di ba? Kakampi naman nung nauna nang nag-sorry eh. Si Pangulong Gloria, di ba? Nag-sorry din siya. Nag-sorry din siya. Constant supporters daw sila. Mga supporter ni Pangulong Gloria, di ba? Oo. Para hindi siya maalis sa pwesto. Nag-sorry, diba? Yung ibang politiko dyan, huling-huli na. Kaya lang nga naman mandali pa yan. Tanggi. Obispo yan. Papakumbaba na. Okay, pasadaan natin ang mga aksyong balita sa mga ito. Narito na, Ronda Reports. Bumangga sa concrete barrier isang taxi sa southbound lane ng EDSA Cubao. Pag-aamin ng driver, nakaidlip daw siya sa gitna ng kanyang pagmamaneho. Yan po ang Ronda Report ni Jay Sabale. O Jay, anong napanaginipan yan? Igan, isang taxi ang bumangga sa concrete barrier ng MMDA sa EDSA southbound malapit sa Monte de Piedad Street sa Cubao, Quezon City, dakong alas 12:15 ng hating gabi. Ayon sa saksi na isa ring taxi driver na nakasunod ng taxing na aksidente, malayo pa lang napansin niya na raw na pagewang-gewang ang taxi bago ang aksidente. Hindi niya po sinabi. Tinanong ko nga po kung bakit siya natulog. Basta sabi niya naka-edit na lang daw po siya. Inamin naman ng driver na aksidenteng taxi na si Baltasar Giyang na naka-edit siya habang nagmamaneho. Wasak ang harapan ng kanyang taxi dahil sa aksidente at naharap siya ngayon sa reckless imprudence resulting to damage of property. At iyan ang pinaka-latest. Igan? Okay, maraming salamat Jay Sabale. Ayan. Sa bahay yan, ha? Matulog muna sa bahay. Okay, pambalita na po tayo muli nagsagawa ang MMDA kahapon ng pag-abaklas ng ilang billboard na umanay offensive o lumabag sa National Building Code. Kabilang sa mga binaklasang billboard ng Azcals player na si Ali Borromeo na naka-underwear sa mismong tapat ng tanggapan ng MMDA sa EDSA Guadalupe. Pinagbabaklas din ng mga billboard na tampok ang mga babae naka-underwear o swimsuit. Maging ang ini-endorsong canned goods ni Azcals player Phil Young husband at Angel Locsin na sexy tinanggal din. Pinag-initan din ng mga billboard na walang permit o lumabag sa building code. Dahil sa sunod-sunod na paglabag isang regulatory body ang balak itatag ng MMDA na kabibilangan ng consumer at religious sector. Kakausapin din daw nila ang Advertising Board of the Philippines para ilatag ang kanilang mungkahi. Ayon naman kay AdBoard Executive Director Jones Campos, pag-uusapan nila sa ad industry ang mga suwestyon ng MMDA. Ngayon daw magkakaroon ng dialogo ukol dito, pero nanindigang sapat na ang self-regulation na pinatupad ng kanilang grupo. Ang Outdoor Advertisers Association of the Philippines naman maghahain daw ng position paper laban sa kampanya
ng MMDA. Hindi ko pala kikita yung kay Phil tsaka kay Angel, pinaklas na. Actually, debatable yan. Nakita mo na? Nakita ko na. Yung kay Angel siya, kay Phil, ewan ko man. Hindi, kasi si nakita ko lang ngayon. Nakita ko lang ngayon kasi si P. Meron nga si Angel dati, naka-two-piece. Yun ang medyo Nakatuwad. Si Lobby din, nagkaroon din ng two-piece. Actually, debatable. Nakatuwad sa kubaw. It's the size of the billboard, tsaka yung And the dami sa grouping. isang Buti na lang, hindi nakalabas yung mga billboard natin. Pero self-regulation kasi yan eh. Merong committee, yung ad board. Oo. Advertising. Pumapasa Sila eh, naman. pumapasa sa kanilang panlasa eh. Ayaw ba ni Chairman naka-brief? Oh no. Uy, pero Hindi, kasi paano? underwear yun. Saan ilalagay yun? Correct. Siguro magazine sila. Ang ayaw yata yan, yung bukol na bukol. Binawasan na nga yun eh. Yung sinasabi kasi na iba dyan, Parang yung sa hindi. produkto, hindi lang naman talaga brief. Yun, bakit no brief ang pinapakita? Kung meron ibang klase ng damit, yung gano'n. So siguro, pag brief lang talaga yung produkto mo, Yun lang talaga yung Brief produkto eh. nila eh. Oo. ay nako. Huwag niyong guluhin si Susan habang nagdadrive. Paano kung Nakapatan daw siya summer? Uy, sa summer, paano kung bikini season na? Lahat ng bikini na ads lalabas. Diba gano'n naman Bawal din parati? yun. Oo, Exactly. gano'n naman. Ibig sabihin, parang sinasabi nga nila, debatable kung ano yung malaswa sa'yo, maaaring hindi naman malaswa Kasi ano dun yan, sa nasa iba. posing na. Nauueyan na ako. Ang reklamo ko yung masyadong malaki. It's the size. Yung Ako rin, size. size, tsaka yung Yung billboard, Tsaka also for dami. safety kasi, Concentrated diba? sa isang lugar. Nakaka-distract talaga. Nakaka-distract, pero ako for safety, kung bakit ayoko nung Eh size safety, na may billboard niya, video. Oh, yun yung nakaka-distract. Nalalakas. Sa mata. LED, oo. Okay, samantala, kumalat naman sa internet at sa ilang dyaryo. Speaking of ASCALs, may ilan daw, apat daw yan, naggahasa. Oo, ang ASCALs. Isang email daw natanggap mula sa dating consultant ng Philippine Football Federation na si Paul Weiler na idinitalyan di umano'y gang rape. Batay umano sa ikinuwento sa kanya ni ASCALs head coach Michael Weiss. Pero mismo si Weiss sinabing wag daw paniwalaan lahat ng mga nababasa sa internet. So may dagdag na. Dahil nagkwento siya, di ba? Ayon naman sa team manager na ASCALs si Dan Palami, wag daw uhusgahan ng mga miyembro ng kanilang koponan. Umaasa ang team na hindi maapekto ng issue ang kanilang paghanda sa nalalapit nilang laban kontra Kuwait sa July 23. Eh parang God's gift to women sila ngayon eh. Oh, yung Twitter nga ginagamit nilang pang ano yan eh, panghanap ng mga... Di ba meron nga ASCAL member nagka-STD? Oo. Ganon. Kerop siyang actress. Sino? Sino? Hindi na. Magaling na ba? Ha? Magaling na, nag-antibiotic na eh. Matagal pa yun. Oo. Nagsabon ng ano, sinabon ng panlaba. Panlaba ba yun? Alin? Ewan ko, di ko. Basta antibiotic. Pangpula. Pero ang bilis-bilis lang din naman talaga kahit anong sabihin mo Oo. sa internet. Kung may magre-reklamo, di lumabas yung babae, diba? Bakit dapat kasi- noon pa eh, no? Kung nangyari man yun. Eh lahat tumitili sa kanila. Kala tuloy lahat may gusto sa kanila. Oo nga. Di ba? Iba talagang suporta lang eh. Yes. O kaya naghahanap sila ng pwedeng, nako. Ano ba yan? Eto na, samantala, nahuli na po ang buwayang hinihinalang nakapatay sa isang mangingisda sa Bataraza, Palawan noong Hunyo. May haba itong mahigit 13 talampakan at bigat na hindi bababa sa 300 kilo. Sinasabing ang buwayang ito na may scientific name na Crocodylus porosus. Ang pinakamalaki hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Agad namang dinala ang nahuling buwaya sa Palawan Crocodile Farm upang maalagaan at hindi na makapanakit pa. At para raw matiyak kung nakakain nga ito ng bahagi ng katawan ng tao, pasusukahin po ang buwaya sa pamamagitan ng isang injection. Ang kabuang detalye ng paghuli sa buwaya, abangan sa ulat ni Cara David sa programang Eyewitness sa susunod na Lunes. Pwedeng bag, pwedeng bag. Yung buong linggo na ito, wala akong narinig. Kundi, wow, ang laki. Wala billboard, hanggang buhaya. Ano ba yan? Ano kayang distrito yan? Samantala, siyam na rin po ang nasawi sa isang landslide naman sa South Korea dahil naman sa matinding pagbuhos ng ulan. Isa po ang kumpirmadong nawawala habang halos 400 naman ang inilikas dahil sa pagbaha. Karamihan sa mga nasawi sa pagguho ng lupa ay mga matatanda. Daang-daang kabahayan at malalawak na lupain ang nananatiling lubog sa baha dahil po sa halos 40 sentimetrong buhos ng ulan mula pa noong nakaraang Biyernes. Ayon sa State Meteorological Agency ng South Korea, inaasahan nila ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa northern at central part ng kanilang bansa sa pagkilos ng bagyo sa pahilagang direksyon. Sa China naman, nasira ang isang highway matapos itong bayuhin ng pag-aagos ng putik at bato dahil sa matinding buhos ng ulan.
Nasira ang number 303 Provincial Highway na nagdudugtong sa mga bayan sa Sichuan Province. 22 kilometro ang haba nito, kaya naman malaking kawalan sa kanilang ekonomiya ang pagtigil ng daloy ng trapiko sa highway. Halos 60% ng highway kung hindi nasira sa mudslides, lubog naman sa baha. Buti na lang at nailikas na ang mga residenteng nakatira malapit sa highway, kaya walang naiulat na karagdagang namatay o nasaktan sa insidente. Kapapasok lang po na balita ni Anig